araw muli sa ating lahat mga boss, and welcome back to my YouTube channel. Sa episode na aking gagawin ay ipapakita ko sa inyo kung ano yung daily routine na ginagawa natin every morning dito sa ating mga alagang isda. So bali ang ginagawa natin dito every morning is umaakyat tayo dito sa taas at tinitignan natin yung mga alaga nating isda, kung mayroon na bang nanganak, kung mayroon bang namatay, at isa pa magpapakain na rin ako. Sinasabay ko ang pagpapakain dito sa mga alaga nating isda. Minsan dito na rin ako nagkakape. So mga boss, tulad ng aking laging sinasabi, pahiram ng konting oras at panahon nyo. At tara, umpisahan na natin to. So ayun mga boss, balang ginagawa natin is nagbi-blender. Hindi ko na pala nakuhanan, pero ang ginagawa ko dito is bini-blender ko tong pagkain ng isda para nang sa ganun is mas mabilis nilang makain. Saka pangalawa, mostly yung nakalagay dito is mga fry. So para mas mabilis nilang malunok at hindi matigas para sa kanila. So bali ganito pala yung itsura ng pagkain nila na pinapakain natin sa kanila. So kung nakikita nyo mga boss, nakikita nyo na mayroon tayong mga nilalagay na takip dito. Kasi ang purpose kung bakit ako naglalagay ng mga takip mga boss, kasi unang-una dito every morning maraming mga ibon dito. Dati wala namang masyadong ibon dito, maraming puno pero hindi sila masyadong dito tumatambay. Pero mula nung naglagay ako dito ng mga isda natin, at saka dito na rin tayo naglagay ng mga maraming fish tank, ang nangyayari dito na rin naliligo every morning yung mga ibon. Dito na rin sila kumakain at dito na rin sila umiinom. Minsan dito na rin sila naliligo. Kaya ang ginagawa ko is naglalagay ako ng takip para sigurado na hindi nila makain yung mga alaga natin mga isda, lalong lalo na yung mga fry. So every morning yan tinatanggal ko yan para mas sinagan naman sila ng sikat ng araw at saka yung liwanag. So ang ginagawa ko lang, ganito lang ako magpakain sa kanila mga boss. Lapit natin yung camera. So kuha lang tayo ng konti at papakain na natin sa mga isda natin. So ganyan ako magpakain mga boss. Ayan, yun yung mga fry kung nakikita nyo. Yan yung mga fry, naglalabasan sila pag alam nila at naamoy nila na mayroon ng pagkain. Saka every morning alam na nila din yung routine nila na ganitong oras napapakain na ako. Kaya alam ng mga isda na yan. So dito sa kabila naman, meron din tayo dito bluegrass. Balito pala is mga bluegrass mga boss. At dito naman pala sa kabila is meron tayong fry dito na little redless. Kung napapansin nyo mga boss, meron akong nilagay dito ng water lily. So ang purpose po kasi ng water lily is para gawin po nilang shade po nila yan. Bali yan po yung pinaka-cover nila pag mataas na po yung sikat ng araw. So naglalagay tayo ng mga dalawang mga water lily. Ganon din dito sa kabila, naglalagay din tayo ng mga water lily. Ayan. Yan yung mga nilalagay natin water lily. Kasi pag mataas ang sikat ng araw dito is mainit na rin. So yan yung malaki na itutulong sa kanila. At meron din tayo dito. Ayan.
Kaya sa mga katulad ko na baguhan o kaya nag-aalaga ng mga isda, kung malapit lang naman kayo sa mga ilog at may mga water lily, mas mainam na maglagay kayo ng water lily. Protection na rin yan ng mga isda nyo, lalo na yung mga fry. Kasi kung mayroon naman talagang ibon na nagawi dun sa area nyo, dun sa isdaan nyo, yung nakakatago yung mga isda natin. Yan yung malaking na itutulong kung ano yung mga naibibigay na benepisyo ng water lily sa ating mga alagang isda. Ayan. Nakikita nyo yung mga alaga natin isda. Ayan. Nagsisilapitan na sila kasi alam nila na pagkain na yung binibigay ko sa kanila, mga boss. At ito naman, mga boss, mga fry to ng yellow king cobra natin. So kung nakikita nyo yung mga dahon-dahon dyan, yan yung tinatawag na duckweed. So maganda rin to sa mga alaga din natin mga isda. Kasi minsan yung mga ugat nito, pag wala silang makain, sinusundot-sundot din nila to. May nakukuha din sila mga pagkain din dito. So masyado pa sila maliliit, fry po sila. Kaya hindi pa natin sila masyadong napapansin. Pero mayroon na rin po mga laman to, mga boss. So maglalagay pa rin tayo ng pagkain para may makain sila dun sa ilalim ng tubig. So katulad dito, mga boss, kung nakikita nyo may nakakalagay na nakaharang na salamin. Bali, tulad ng sinasabi ko, marami talaga tayo mga ibon dito sa ating mga paligid. So kukunin lang natin itong pakainan nila at itatapon natin yung mga natira. Kasi kung hindi natin itatapon, poison na po rin sa kanila yan. Ang rason kung bakit naglalagay tayo ng ganito, may pakainan sila, lalo na yung mga malalaki na fish tank katulad nito, para maiwasan natin yung mga nabubulok na pagkain. Bali kung may natira kasi mga pagkain dito, ang nangyayari dito is nagiging lason na rin sa kanila yung mga boss. Kasi ang pagkain nila pag nabubulok, nagiging ammonia na to. So yung ammonia na yun yung nagkukos ng namamatay yung mga isda natin. So ilalagay lang natin itong mga pagkain nila. Ayan. Bali nilulubog ko po ito. Lalapitan na po nila yung mga yan. Yan. So kung nakikita nyo yung mga isda natin, napakaamo po nila. Ayan. Feeling nila pati yung kamay ko may dalang pagkain. So kung mapapansin nyo, mga boss, itong tubig ko ay napakalinaw. Pero sa ilalim yan, puro mga algae na po yan. So benepisyo na rin po sa kanila yan. Kasi mayroon silang pagkain. Pag once na nakalimutan natin pakainin sila, ay mayroong pagkain na nakalaan dun sa ilalim ng tubig nila. Alright. So hayaan lang natin kumain sila. Huwag na muna natin laruin. Ayan. Dito naman sa plangga na to, mayroon tayo ditong fry ng blue dragon snake skin. Pakainin na lang natin yung nanay niya para hindi niya kainin yung mga anak na lumulusot dun sa screen. Bali dito din sa kabila ay meron din tayo ditong red dragon, metal redless, sorry po mga boss, metal redless po yan na mga fry. At nandito rin po yung nanay nila. So pakainin lang natin para hindi rin kainin yung mga anak. So ayan mga boss, ipo-forward lang natin yung mga kinukuha natin mga video nang sa ganun hindi rin po kayo maboring sa kapapanood sa akin. Alright.
Nang sa ganun, pag natapos natin pakainin na dito, ibababa naman tayo doon sa indoor aquarium po doon sa baba. Bali dito ay outdoor po to ng fry po natin. At doon sa loob naman po, yun na po yung indoor po ng pinaka-breeding area na po natin. So ipo-forward lang natin to mga boss nang sa ganun mapadali tayo. At yung setup po ng aquarium po natin. So bali ganito po yung setup po ng mga aquarium po natin. 2.5 saka 5 gallons po. Ayan po. Bali dito na po kami nagbe-breed po mga boss. Bali kung napansin nyo yung episode po ng vlog ko po nung mga nakaraan is ang mga breeder area ko po is nasa taas. Pero pinagpalit ko na po. Gawa nga ng mga fry natin is masyado na pong madami at kailangan na po nila magpalaki doon sa mas malaki na lagayan. Kaya meron pa tayong mga alaga dito mga muli at meron din tayong bakante pa dito na 30 gallons at meron dito sa baba meron din pa tayong mga bakante na 5 gallons at 3 peraso na 2.5. So yung mga bakante na yan is pinanggalingan po yan ng mga fry. So yung mga fry nandito, ililipat po natin yan sa taas. At yung iba nandito naman. So ayan, yung mga fry. Iakit natin yan sa taas. Pagpapalitin na natin. Kasi kailangan na po nilang magpalaki. Nang sa ganun, mas mabilis po silang magpalabas din ng kulay. Kasi kung mas maluwang yung pwesto po nila, mas mabilis po silang magpalaki. So meron tayo dito mga alagang Red Dragon Snake Skin. Meron din tayo ditong MSSBT na Violet Tail. Meron din tayong Green Mosaic dito. Meron din tayong mga Cobra Blacktail po dito mga boss. So ilan po yung mga Cobra Blacktail po natin dyan. At meron din po tayo ditong albino snake skin na red tail. Meron din tayo ditong albino yellow king cobra. Pero wala na pong mga male po yan kasi namatayan po tayo ng mga male. Meron din po tayo ditong albino white na wala na rin pong male. Pero sana buntis po sila. Nasundutan po sila ng lalaki natin. Meron din tayo ditong metal yellow pingo. Ganun din po. Namatay na rin po yung ano nyan. Yung male po nyan. So ayan. Ayan po yung mga ganyan po yung setup po ng aquarium po natin. So kung titignan nyo, napakalinis po ng tubig natin. Ayan. Sana makapagparami tayo mga boss. At sana dumami pa yung mga strain ng guppies natin. Ayan. So ayan mga boss, bago natin tapusin ang video na to, kung ikaw ay bago lang napadpad at naligaw sa aking YouTube channel, baka pwede pong paki-click ang subscribe, like and share at paki-click na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko na mga vlog. So ayan mga boss, gusto ko po sanang kunin ang pagkakataon na rin to para magpasalamat po sa mga bago nating mga subscribers dyan. Salamat po sa inyong lahat. Shoutout po kay Kuya Chito, kay Paring Wilson, kay Dayan from Abu Dhabi. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa aking YouTube channel. Shout out din po kay Boss Reynald Ferrer